Now back to Face to Face dito sa TV5. Abay, nagulat kami, Ate Luisa. Ikaw pa ang punong-puno ng galit. Bakit? Bakit kailangan ikaw ang magalit kay Ate Inday? Grabe naman po kasing ginagawa niya nga niya sa kaibigan ko eh. Gaano po kagrabe? Nakita ninyo? Siya po nagkukwento sa akin, sunod-sunod Oh, po yung kwento lang! Kwento lang pala, hindi mo naman pala nakita. So, anong kwento ni... sandali lang, Ate Inday. Anong kwento sa'yo ni Ate Amalia? Ito po yung nagsusumbong sa akin ng lahat ng sama ng loob niya dun sa amo niya. Pinapakain daw po siya ng panis na kanin ng amo niya. May pruweba ka? Pati po yung maglalaba, magsasaing na agad. Hindi pa nga po tapos. Utos na po ng utos yung amo niya na yan. Kaya po to, napupuno na po to. Dapat lang sa'yo yung painumin ka na kaming may dura. Hindi po ba kayo naniniwala doon sa kasabihan, Ate Amalia, na kung ayaw kong gawin sa inyo, huwag niyong gawin sa kapwa? Opo. Tama po. Hindi po ba? Ano po ang nangyari doon? Sulsulan ko po kasi siya eh. Pero gaano katotoo to, Net, na ang nirireklamo kasi doon sa lugar, mata pobre at mataray si Ate Inday? Hindi po totoo yan, ma'am. Kung mataray ako, ma'am, marami na pong nakikitira sa akin. Marami na pong pabalik-balik sa akin. Kung mataray ako, hindi ako babalik-balikan ng mga kaibigan kong makikitira sa akin. Ikaw ba naman, may katulungan ba naman? Uwi muna ako sa amin, ha? Saglit, sisilipin ko lang yung mga anak ko. Yung pala, gaganyanan niya silang dalawa, lagi kong nahuhuli. Saan mo nahuhuli? Sa inyo mismo. Saan? Saan bahay ko? Oh. Mansyon? Oh. Tulad ng bahay Siguro, ko? mansion, bahay mo. Mahal na mukha kami, di ka makapunta sa bahay eh. Oh, talaga, hindi Kasi ako mayaman makapunta sa'yo, sa di inyo. ba? Mayaman ka. Oh, talaga? Mayaman ka, squatter lang kami, di ba? Buti alam mo. Squatter eh. O kaya nga. Ikaw na, manalo ka, the best ka eh. Puwi. Kasi uso na pala ngayon, yung katulong, yung amo, gawin ng katulong. Okay, nais pong malaman ng F2F kung ano ang pwedeng maging epekto ng mga ginawang ito. Na inamin naman po ni Ate Amalia na ginawa niya yon kay Ate Inday. Gusto lang natin malaman kung ano yung magiging epekto noon sa kanyang kalusugan doon sa paglagay ng dura, ng ihi, ng sili, at pati na rin yung... Ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Toothbrush! Ayan, alamin nga natin mula kay Dr. Willie Ong. Ang dura ng tao, napakadumi niyan. Okay, galing kasi sa bibig natin yan. Napakaraming bakterya yan. Pag hinalo natin to sa pagkain, pwedeng mahawa yung tao. Palagay natin yung saliva nanggaling sa isang pasyenteng may tuberculosis, pwede niya mahawa yung TB. Sa ihi, depende kung may sakit yung tao. So, kung may sakit yung tao, magkakaroon ng bakterya sa ihi. Meron ding mga typhoid fever na kukuha sa ihi. Pero, depende sa sakit, lumalabas din sa ihi ang sakit. So, kung wala naman siyang sakit, madumi lang, pero hindi naman dapat makakos ng sakit sa ibang tao. Ang toothbrush, delikado ang toothbrush. Bakit? Kasi ang ginagamit natin toothbrush, nilalagay natin yan sa bibig natin. At pag nagtutoothbrush tayo, kadalasan nagkakaroon ng maliliit na sugat yan eh. Minsan may konting gum bleeding eh. So, let's say, yung toothbrush ginamit sa paa, may fungus, may bacteria, ginamit mo sa bibig mo. Papasok yan dito sa mga blood vessels, diretso sa dugo at diretso sa puso, diretso sa buong katawan. Sa sili, I'm sure mahapdi eh, kasi yung private parts natin, ang balat natin dyan, very sensitive. Nanunuot yan, pumapasok yan sa ating dugo. Lalo na kung ilalagay mo doon sa mga masasela na parte ng katawan. Maraming salamat po, Dr. Willie Ong. Marami tayong natutunan na kahalagahan ng ating kalusugan at ang mga masasamang epekto nga po ng mga nagawa po ninyo, Aling Amalia. So, ang tanong ko po, kung nagkasakit si Ate Inday at merong siyang naging karamdaman ng dahil po sa ginawa ninyo, kaya niyo po bang panagutan yung ginawa niyo? Sinabi po ng doktor na sa laway pa lang marami nang pwedeng maging sakit. Narinig po ninyo yung sinabi sa toothbrush. Napakaselan po nun. Ginamit po ninyo sa paa ninyo.
Abay, gaano po ba kadumi ang ating paa na nilalakad natin sa araw-araw? Ate Inday, meron po ba kayong ibang naramdaman pagkatapos nun? Wala naman po kayo naging sakit? Nagkaroon po ba kayo ng impeksyon? O kung ano? Wala naman po. Wala pa naman po sa ngayon. Anong kababuyan mo sa sarili mo, damay mo pa ako. Pero kung may galit ka sa katotohanan sa ang akin. lahat ng ito na paratang ni Ate Amalia, baka rin nga, Ate Inday, panahon na baka baguhin mo rin yung pananalita mo sa ibang tao, hindi kaya? Baka pakiramdam niya siyang masyadong na-down si Ate Amalia. Kaya parang... Nagawa niya ang Oo. lahat ng yun, so baka masyado mo ring namaliit nga ang pagkatao at damdamin naman din ni Ate Amalia, kaya niya nagawa yun. Tapos Siguro nga po, kung nakakapagsalita man siguro ako sa ganos, dala na lang ng galit ko yun. Huwag naman sanang maulit pa. Itong mga hindi po magandang pag-amin ninyo na nagawa ninyo, Aling Amalia, at ganun din kay Ate Inday, gaya nga ng sabi ko kanina, baka nga rin, medyo ito yung pagsubok na dumating para medyo maunawaan mo rin na sila ay nasasaktan din marahil sa paraan ng pananalita mo, kaya merong hindi naging pagkakaunawaan. So siguro po, mas maliliwanagan ang ating mga bisita para sa ngayon po na sila'y kakausapin na ng ating pong trio tagapayo, hangad namin na maunawaan ni Ate Amalia at ganun din ni Ate Inday, ito pong kanilang problema. Eh, yung naging amo ko po, sobrang bait. Sagana po yan kami ang problema sa atin dahil ikinukumpara po natin. Bawal ang magkumpara. Dahil ang bawat isa sa atin hindi pare-parehas ang ugali. Dapat nag-a-adjust ka rin. Kung nangangamuhan ka, kung ganito ang amo mo dati, mabait siya, tapos nagkaroon ka ng among medyo masungit na konti, mag-a-adjust ka ng konti. So, hindi ko sinasabing ikaw ay ano, pero kung meron kang nakikitang maging pagkukulang mo rin sa pagtrato mo sa kanya, nandun na tayo ngayon ang ika nga ay magpapasensya. Naging meaningful kaya ang inyong counseling kasama ang ating trio tagapayo at sana'y kahit paano, medyo napalawak natin ang kanilang pangunawa, hindi po ba, attorney? Totoo po yun, Chang, at kanina nga nakausap ko unang-una sa kalagayan ni Inday, ay sabi ko sa kanya ay, alam niyo po, bilang tayo ay amo, o kaya ay nakakaangat, marahil ay dapat din nating intindihin ang kalagayan ng ating mga kasambahay. Na kaya nga'y kinakailangan ay parang inaalo-alo natin sila. Sapagkat unang-unang dapat natin tandaan, ang relasyon ng isang amo at nangangamuhan ay extremely yan ay sabi nga of trust and confidence. Pagtitiwala. Na kapag nawala na yung tiwalang yan, maaring ang isang panig, masaktan niya o mapagsabihan niya yung kabilang panig at ganun din yung kabilang panig. Kay Aling Amalia, tandaan mo, Aling Amalia, hindi sapat na kahit na sabihin mong o ang pananaw mo ay inaagrabyado ka ng iyong amo, ay gawan mo rin siya ng ganun. Kung meron kang nakikitang pagkakamali ng iyong amo, magsumbong ka sa mga otoridad. Ireklamo mo sa mga dapat ay pagreklamuhan. Ibig kong sabihin, tahakan mo ang landas ng legal na paraan. Yun lamang. Sa panahon ngayon, napakahirap pong makahanap talaga ng sabihin natin mabuti, responsable at mabait na kasambahay na talagang nagmamalasakit. Talagang it takes years. Kaya nung nag-retire yung isa naming kasambahay for 33 years na nagsilbi sa amin, nalulungkot din ako na